Hi, welcome po sa session 6 ng ating real life journey. And once again, nagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral para tayo ay matuto kung paano maging mga tagasunod ni Kristo. So I hope and pray na marami po kayong natututunan. Pero higit sa lahat, sana po ay pinapatupad natin itong mga pinag-aaralan natin dito sa real life journey. So once more tayo po ay manalangin, hilingin natin ang tulong ng ating Panginoon na siyang tagapagturo talaga sa atin at hingin natin ang kanyang gabay para itong session na to ay tumimo at talagang maging makabuluhan sa buhay po natin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyo sa biyaya mo at kami ay muling makapag-aaral nitong real life journey at hinihiling ko po, Panginoon, ang inyong gabay sa inyong lingkod. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na aking maipaliwanag at maituro ang mga prinsipyo na ito at mga katuruan na ito, Panginoon, para sa ikalalago ng bawat nakikinig, Panginoon, at nanonood ng video series na ito na Real Life Journey. Maraming salamat po, Panginoon. Pinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at kami umaasa sa iyo sapagkat ikaw, Panginoon, ang tunay na nagtuturo sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan po. So tayo ay dadako sa ating pinag-aaralan at muli, real life journey po ito. At tayo ngayon ay nasa session 6, yung tinatawag na rubrics of discipleship. Unahin po natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng tanong na ito. How would you know if you are growing spiritually? Paano po ba natin malalaman na tayo ay lumalago, no, sa spiritual na pamumuhay? Yan ba ay nakikita lamang sa ating mga panlabas na mga ginagawa o di kaya siguro tayo ay nasa church o meron pa bang dapat na tingnan bilang basihan dito sa sinasabi natin na paglago, spiritual growth, spiritual maturity, no? Nais ko pong i-introduce sa inyo yung konsepto ng rubrics of discipleship. Sa madaling salita, yung rubrics na ina-apply natin sa aspekto ng ating pagsunod sa Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin nito? Well, una sa lahat, ang ibig sabihin ng rubrics, ito po ay hango po sa educational na larangan. So, ang rubrics po, no, originally, ay may kinalaman po doon sa mga tools used in education to evaluate and grade students' work based on predefined criteria and performance levels. So ginagamit po yan ng mga guro, yung tinatawag na rubrics, para po mag-grade nila yung mga estudyante ng tama. So iniisip nila kung ano magiging batayan ng grade at ano po ba ang parang magiging criteria po para makapagbigay ng ng nararapat na grado sa mga estudyante. So ito po ay originally a concept na hango po sa education. Now, ang purpose po ng rubrics, they clarify expectations for assignments, helping students understand what is expected, and aiding educators in fair and consistent grading. So nilalagyan ika nga ng objective basis, no? Yung pag-assess sa mga estudyante. Tapos po, ang components ng rubrics po ay typically they include criteria, performance levels, and descriptions for each level, no? So, pinapaliwanag kung ano yung mga dapat na nararating ng mga estudyante kung talagang sila ay umuusad. And then finally, ang benefits po ng rubrics ay ito ay ini-enhance ang transparency in grading, promote consistent feedback, and support student learning by focusing on specific learning objectives. Sa mga katwid, sa education, maganda yung may rubrics para sa ganun malalaman natin kung ano ba objectively talaga ang nangyayari doon sa mga estudyante at dapat ito ay hindi lamang ayon sa pakiramdam ng teacher, kundi meron talagang mga objective basis. So, sa discipleship o pagsunod natin sa Panginoong Hesukristo, maaari natin mahalin tulad yan sa pagiging estudyante. Kasi yun naman talaga ang original na ibig sabihin ng disciple, a student.
So, sa ganitong, bagay, maaari din natin gamitin yung salitang, rubrics 'no, rubrics of discipleship. Now, bago natin pag-usapan yan, tingnan natin ilang mga talata sa Bible na nagpapakita na dapat tayo po ay lumalago. Hindi tayo dapat, nag-i-stagnate o parang hindi umuusad sa ating, Christian life. Tinawag tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian upang sa ganoon, hindi lang na tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan, kundi para tayo po ay ma-transform at ma-fulfill natin yung mission natin in the world, no? By the grace of God. So, ito po ay kalooban ng Diyos sa atin, hindi natin pwedeng baliwalain. So, tingnan natin ilang talata sa Bible that clearly shows us na kailangan meron tayong eka nga paglago sa ating faith. So first of all, tingnan natin tong Acts chapter 2 verse 42 to 47. Sabi po dito, they devoted themselves to the apostles' teaching. Ito po yung mga bagong mananampalataya na nabautismohan doon sa mga naunang talata. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. So yung mga mananampalataya po, hindi sila natili lamang na nabautismo sila tapos wala na. Instead, sila ay nag-devote ng kanilang sarili, nagpatuloy po sila. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. So makikita natin yung realidad ng kingdom of God ay manifested sa kanilang pagtitipon. No, ang Panginoon mismo ang kasama nila o kapiling nila na nagpapatotoo no sa kanilang kalagitnaan. Sabi sa verse 44, all the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. So sila nagkaroon ng bukas palad na pagtutulungan sa isa't isa. Sila po ay naging ika nga generous sa isa't isa, no. Hindi sila parang naging makasarili o nanatiling makasarili. Somehow the Lord through the Holy Spirit ay nagbigay sa kanila ng panibagong pananaw tungkol sa mga material na bagay at sila ay nagkaroon ng desire na magtulungan. Sabi sa verse 46 po, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. So sila ay nagkatipon-tipon sa mga malalaking lugar, yung temple courts, at ganoon din sa mga bahay-bahay, no? Yung tinatawag natin mga small groups. At sa verse 47, sabi, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. So makikita po natin dito na yung mga mananampalataya in the early church ay hindi nanatili sa kanilang kalagaya bilang mga new believers. Sila po ay nagpatuloy, sila ay lumago, no? At nagkaroon sila ng pagsasamahan kung saan nagtulungan sila para sila ay lumago sa pananampalataya. So this is an idea na kailangan natin isapuso, no? Ang Christian life po ay isang journey of faith, no, together with others para tayo po ay lumago kasama ng iba pang mga mananampalataya. Kung titingnan din natin tong isang talata na to, Second Peter chapter 1 verses 3 to 11, makikita natin yung kalooban ng Diyos para sa paglago natin. Sabi rito ni Apostol Pedro, no, sabi niya, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness, no? So sa pamamagitan ng ah, kapangyarihan ng Panginoon no, through the Holy Spirit, no? Tayo ay pinagkalooban niya ng ng kakayanan para kung ano man yung kailangan natin para tayo ay lumago sa ating buhay, no, sa Panginoon. Sabi nga niya, through this He has given us His very great and precious promises so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. So, sa makatwid, ang ating buhay sa Panginoon ay characterized by continuous na paglago, kung saan binabago tayo ng Panginoon. At ang maganda rito, sabi ni Peter, ay
Lahat ng kakailanganin natin is divine power. Sabi nga, the power of God has given us everything we need. So, ano man po yung kailangan natin para sa paglago natin sa ating pananampalataya ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At yan ay siyempre sa pamamagitan ng Holy Spirit. Now, basahin natin yung susunod talata. Sabi nga yan, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. Now, hindi na natin isa-isahin yun, no? Pero ang pinaka makikita natin katotohanan dito, sabi ni Peter, make every effort, no? So, may effort po sa Christian life. Bagamat ang kaligtasan po is by grace, no? Through faith. Pero ang faith nga po, without works is dead, no? Sinabi rin sa atin yan sa ibang ng ibang mga tagapagturo na kinakailangan na merong kalakip na effort yung ating pananampalataya, no? Si Santiago ang nagsabi niyan, di ba? So very important po na tayo ay patuloy na lumalago. And then sabi niya sa verse 8, for if you possess these qualities in increasing measure, so kailangan lumalago po, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. So, well, tingnan natin yung posibilidad. Pwedeng maging baliwala o ineffective tayo and unproductive sa ating relationship sa Panginoon. Sayang lang po ang lahat kapag hindi natin inisikaso ang ating paglago. So, posible po yun. Possible na yung Christian life natin ay maging ineffective and unproductive. Sabi rin niya sa verse 9, but whoever does not have them is nearsighted and blind. So, pag hindi tayo lumalago, ang tendency po natin ay maging nearsighted at blind. Obviously, ito po ay spiritual concepts, no? Kasi sa physical reality, hindi naman tayo pwede maging nearsighted and blind. Isa lang po doon, no? Pero anyway, ang nearsighted, ibig sabihin nakikita mo lang yung nasa harapan mo eh. So, a Christian na hindi po nag-grow, ang nakikita lang niya yung mga sarili niyang concerns. Hindi niya nakikita yung plano ng Diyos o purpose ni Lord sa buhay niya. Tapos blind siya, hindi niya nakikita yung pagkilos ng Panginoon o yung nangyayari, spiritually speaking, ni yung sarili niya, kung ano bang ginagawa ni Lord sa buhay niya, hindi niya naunawaan, hindi siya aware, no? So, napakalungkot ng kalagayan ng isang taong di lumalago. And then sabi niya, forgetting that they have been cleansed from their past sins caused by evil desire. So, ang mangyayari, parang makakalimot, ang isang taong niligtas na ng Panginoon, masasayang ang kanyang kaligtasan na yon kasi hindi siya nagpapatuloy sa paglago niya, sa faith niya. So, ang mangyayari parang nababaliwala yung ginawa ni Lord sa buhay niya. Now, siyempre, ito yung senaryo na sinasabi ni Peter, pero ang kanyang ini-encourage sa atin, huwag natin hayaan mangyari yun. Dapat lumago tayo sa faith natin. Kasi makikita natin sa susunod, sabi niya, therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. So, hindi gusto ni Paul ni Peter na ganun yung mangyari sa buhay natin. Sabi niya, for if you do these things, you will never stumble. And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. So, sa kabilang dako, pag tayo ay lumalago, then magkakaroon tayo ng assurance sa ating kaligtasan, mas magiging confident tayo sa purpose ni Lord sa buhay natin, hindi masasayang yung ating kaligtasan. So, makikita natin yung rito yung possibility na yung kaligtasan natin ay parang maisasantabi at mawawala sa natin, focus natin, makakalimutan natin na sinave tayo ni Lord for His purpose and glory. So, ayaw ni Peter na ganoon. And I think dapat tayo rin magkaroon tayo ng desire na wag tayong parang titigil sa ating Christian life. Bagkus tayo dapat ay magpatuloy at lumago, no? Another verse, marami kasing verses talaga ito, pero let me just show you another one. Colossians 1:28 to 29. Sabi niyan, He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ.
To this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. Si Pablo siyempre aware siya na it's only by the grace and power of God na fulfill niya yung ministry niya. Pero makikita niyo yung kanyang layunin o purpose dito na gusto niya na yung mga tao na kanyang tinuturuan ay maging mature, fully mature in Christ. So, kapatid, kung ikaw ay nanonood nitong video na to, sana maintindihan mo na kalooban ni Lord na lumago tayo. Hindi niya kalooban na mag-stagnate tayo, mabalewala yung ating kaligtasan. Bagkus gusto niya na mag-forward tayo sa ating Christian life. Again, another verse po na napakahalaga, Philippians chapter 2, verse 12 to 13, sabi ganyan, "Therefore, my dear friends, as you have always obeyed not only in my presence but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose." So, si Lord naman talaga ang kumikilos para tayo ay tulungan, para tayo lumago. Ang kailangan sa atin is yung cooperation natin, yung obedience natin, yung yes natin, "Yes, Lord," So, si Lord, siya naman ang may kapangyarihan at may kakayanan at may layunin para tayo ay tulungan na magbago. Hindi naman sa atin nanggagaling yung pagbabago, sa Lord yan nanggagaling. Pero yung role natin doon is obey tayo sa kanyang paggabay sa atin, mag-yes tayo sa kanyang tinuturo sa atin, sumang-ayon tayo. Huwag lang natin balewalain ang kanyang mga ginagawa sa buhay natin. Mag-cooperate po tayo. At sa 1 Timothy chapter 4 verses 7 to 8, ito nakalagay, "Have nothing to do with godless myths and go and old wives' tales. Rather train yourself to be godly. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come." So napakahalaga po ng training. Ang Christian life po ay hindi yung parang trying hard na magpakabait tayo. It's all about training. So maraming bagay sa buhay natin hindi pa nangyayari o hindi pa natin nagagawa simply because hindi pa tayo trained. So it's important to go through the necessary training tulad nitong real life journey at iba pang mga training natin, seminars natin para lumago tayo sa faith natin. Amen? So, ngayon, pag-usapan natin yung 7 rubrics of discipleship. So ito po yung mga criteria para malaman natin nag-grow ba ang isang tao sa Christian life niya, meron bang nangyayari, may progress ba? So ito yung 7 rubrics, no? Umpisa diyan ay yung tinatawag na change of affections. Nagkakaroon ng pagbabago, no, sa mga bagay na minamahal natin at gusto natin, yung priorities natin. Makikita mo na ang isang tao ay nag-grow sa Christian life. In fact, ito yung unang-unang palatandaan yan, 'pag tayo ay born again. Nag-iiba na yung mga desires natin. Kung dati-rati gusto natin makipag-inuman siguro, magbarkada o ano man, nagkakaroon tayo ng ibang mga desires sa puso natin. We want to worship the Lord. Ayaw na natin na parang nasasayang yung buhay natin. Gusto natin na i-focus ang sarili natin sa Panginoon. So, yun yung unang-unang palatandaan ng isang tao na sasabi natin na born again, nakakilala sa Panginoon. Nagbabago yung kanyang mga prioridad, no? Iba na yung gusto niyang bigyan ng atensyon sa buhay niya. Pangalawa po is increasing commitment. So makikita natin naggo-grow ang isang tao sa kanyang faith kasi hindi na siya parang pa-attend-attend lang, this person is beginning to see himself or herself bilang part ng body of Christ. So gusto niya na ma-involve, gusto niya na maging bahagi at ayaw na niya na parang nasa peripheral lang siya ng church, minsan lang makita, kundi talagang engage siya, involved siya. So nawa ito yung makita sa atin bilang palatandaan na nag-grow tayo sa ating Christian life. Pangatlo po ay yung identity and intimacy with Christ. Na ito, napakahalaga ito sa Christian life dahil ito talaga yung foundation ng ating buhay sa Panginoon. Yung kung sino ba tayo, saan natin
pinagbabasihan yung worth natin, no, yung identity natin, kay Christ ba o sa ibang mga bagay, sa mga performance o opinion ng mga tao. So, yung intimacy naman siyempre yung ating relationship with the Lord, yung closeness natin sa Kanya, yung pag-practice natin ng mga spiritual disciplines that keeps us focused on the Lord. So, ito yung mga palatandaan ng isang taong lumalago na unti-unti nakikita niya yung sarili niya, not so much kung ano yung mga nagagawa niya sa mundo o ano man yung kanyang mga posisyon sa buhay, kundi more and more na susurrender niya yung mga yan at kakaroon siya ng tunay na identity of a person loved by God, in Christ and with Christ. Tapos yung desire niya to know Christ better, makikita mo yun sa life niya. Kaya yung prayer life niya, yung pag-aaral niya ng scriptures, ano yan, lumalago yan. Diyan mo makikita ang isang tao na talagang sumusunod sa Panginoon, kumikilos si Lord sa buhay niya. Tapos pang-apat, life-giving relationship. So, resulta ito ng paglago sa Panginoon. Kasi yung relationship natin sa ibang tao, na babago din, no? Kung dati-dati parang marami tayong issue, marami tayong mga hugot na mali, na nagiging dahilan bakit nasisira yung mga relationship natin. Sa tulong at biyaya ni Lord, dahil lumalago tayo sa identity natin and intimacy natin with Christ, natututo tayo paano magpatawad, paano mag-accept ng mga tao na hindi perfect. Natututo tayo to be forgiving, gano'n. Nagiging yung relationship natin sa mga tao nagiging healthier kasi spiritually speaking, nagiging healthy rin po tayo. Tapos panlima is stewardship habits. So makikita na natin 'yan sa pag-handle natin ng time, talents, and treasures, no? Natututo tayo magbigay sa Panginoon. Natututo tayo ng tithing, for example. Mga ano yan mga signs yan na we are growing in the Lord. Natututo tayo to be generous, to be helpful sa mga kapwa natin. Kung tayo ay binibless ni Lord, hindi natin parang sinasarili lang yan. Nagkakaroon tayo ng tunay na malasakit sa kapwa natin. And then, nandiyan yung people-oriented ministry. Now, usually kapag bago ang isang mananampalataya, marahil magiging siya, interested sa ministry. Pero mostly, ang ministry sa umpisa, nakafocus sa mga task. Pero makikita mo, nag-grow ang isang tao kasi hindi na yung mga task lang ang kanyang iniintindi, kundi how can he or she minister to other people using his or her spiritual gifts. Nagiging siya, people-oriented na siya sa kanyang ministry. And then last but not least, of course, yung spiritual leadership. So spiritual leadership means you're beginning to learn how to sacrifice and lay down yourself para makatulong sa iba. You're willing to disciple others, teach people how to walk with the Lord, facilitate life groups, ganyan. Natututo na tayong mag-serve sa Panginoon, hindi lang yung, sa ministry, kundi talagang in terms of leadership, yung pagpapahayag ng mabuting balita sa ibang tao, pagdi-disciple sa ibang tao. So, nag-grow tayo sa ganyang mga aspekto ng buhay. So, ito yung 7 rubrics of discipleship. Okay, change of affections, increasing commitment, identity and intimacy with Christ, life-giving relationships, stewardship habits, people-oriented ministry, spiritual leadership. Kapag ang buhay natin ay hindi characterized by these things, instead, busy tayo palagi, we're not growing in commitment, ganyan, we are most likely being diverted by the enemy, si Satan, to focus on worldly things. So, pag gano'n, sayang talaga, hindi natin matutupad yung purpose ni Lord sa buhay natin. So, kailangan natin bigyan ng atensyon yung growth natin, spiritually speaking. Nag-grow po ba tayo? Nagkakaroon po ba tayo ng maturity sa buhay natin? O nananatili ba tayo parang naka-focus pa rin sa mundong ito, aspiring pa rin tayo sa mga accolades or accomplishments sa buhay, thinking na yun yung magbibigay sa atin ng fulfillment o kaligayahan. So my prayer is that mag-grow tayo sa ating faith at itong mga palatandaan na to, itong 7 rubrics nawa maging batayan for us to
see how we have grown or how we are growing in our relationship with our Lord Jesus Christ. So, in summary, the Christian life po is a journey towards spiritual growth and maturity. So, wag natin kalilimutan po yan. Wag tayong mag-stagnate, wag tayong parang tumigil. We must grow in our faith. Kaya napakahalaga na meron tayong mga community, meron tayong spiritual companions, meron tayong time to really assess, practicing the disciplines of faith and so forth. So I hope and pray na hindi po maging parang ma-stagnate yung ating Christian life. So, sikapin po natin na mag-grow tayo sa ating relationship sa Panginoon at meron tayo sa RCC na iba't ibang mga helps para makatulong sa proseso na yan. And I hope and pray tulad nitong real life journey na maging way ito para talagang seryosohin natin yung Christian life natin. So tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa biyaya mo, and dalangin ko po na lahat ng nakikinig sa video na ito ay magkaroon ng desire na lumago sa kanilang Christian life kasama ng iba, at sila ay magamit mo, Panginoon, sa iyong kaharian, makapaglingkod sila sa kapwa, makatulong din sila sa iba sa pamamagitan ng real life journey na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. We worship you and praise you, Almighty God. In Jesus' name, Amen and Amen. So maraming salamat po sa inyong panonood nitong session na to, session 6 ng Real Life Journey. Until next time po, God bless.